Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Totoy. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Si Totoy. Lumaki sa pangangalaga ng tiyuhing si Tio Delfin. Itinakbil ito ng mga magulang dahil sa kakaiba nitong itsura. Puno ng buhok ang kanang bahagi ng muka. Kaya bata pa lamang, tampulan na ng panunukso at pang-aalipusta si Totoy. Ngunit ni minsan, hindi nito alintana ang masamang tingin sa kanya ng mga tao. Maging sa paaralan, hindi maiwasang asarin at pagkatuwaan ng kapwa mag-aaral dahil sa kakaiba nitong anyo. Ngunit gayunpaman, patuloy na umaangat sa karamihan si Totoy. Ginamit nitong inspirasyon ang hindi magandang trato sa kanya ng karamihan. Nagtapos ng sekundarya si Totoy na may pinakamataas na karangalan. Nagsikap din itong makapagkolehiyo sa tulong ng tiyuhin at nagawa din itong makatapos. Nagkaroon ng magandang trabaho sa syudad. Ngunit dahil sa hindi ka nais-nais na itsura, tampulan pa din ito ng pang-aalipusta at pangmamaliit ng karamihan. Lalo na nang makilala nito ang isang dalagang nagngangalang Lara. Unang araw ni Totoy sa trabaho at kasabayan nito ang dalaga. Nabighani si Totoy sa kagandahan nito. Ngunit alam niya na hindi siya uubra sa dalaga. Nasa kalagitnaan sila ng mga gawain sa trabaho nang lapitan ito ng dalaga. Nataranta ang binata dahil hindi niya inaasahang makikipag-usap sa kanya ang babaeng nagugustuhan. Totoy ang pangalan mo, hindi ba? Tanong ng dalaga. Halos mabitawan ni Totoy ang hawak na papel at pautal-utal pa itong nagsalita. Oo, 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 ako nga, tama, ako nga si Totoy. Teka, paano mo naman nalaman? Tugon ng binata. Natawa naman ang dalaga at mahina nitong hinampas ang binata sa balikat. Nakakatawa ka pala, no? Huwag kang kabahan. Ako lang to. Saka ayan, no? Nakasulat sa uniforme mo yung pangalan mo. Siya nga pala. Ako si Lara. Pwede mo ba akong tulungan sa pagdadala nito sa opisina ni boss? Ikinagagala kitang makilala. Sige, tutulungan na kita. Tapos na din naman ako sa ginagawa ko eh. Ang bait mo naman. Maraming salamat ha. Wala nga naman. Yun naman dapat, hindi ba? Kailangan nating magtulungan sa trabaho. Kung sa bagay, tama ka nga naman. Pero teka, tapos na ba yung trabaho mo? Oo, tapos na ako. Magtatanghalian na nga sana ako eh. Kaso nakita kita. Bisa mo na. Sabay na tayong kumain. Pag-uusap ng dalawa. Ito ang naging simula ng pagkakaibigan nila. Marami ang nagtataka kay Lara dahil napakaganda nito. Ngunit mas pinili nitong makisalamuha kay Totoy. Madalas ding sabay umuuwi ang dalawa dahil iisa lamang ang daan ng mga ito. Hanggang sa minsan isang hapon, habang pauwi, napansin ni Totoy na pinagtitinginan sila ng ilang katrabaho at natatawa ang mga ito habang nakatitig sa kanila ni Lara. O Totoy, anong problema? Tanong ni Lara. Wala naman, Lara.
Pinagtitinginan kasi tayo ng mga kasamahan natin eh. Hayaan mo lang sila. Walang magawa yung mga yan eh. Lahat na lang pinupuna. Tara na nga, umuwi na lang tayo. Teka Lara, hindi ka ba nahihiya? Eh bakit? Ano bang dapat ko ikahiya, Totoy? Kasi nakikipagkaibigan ka sa isang kagaya ko. Bakit? Anong masama ron? Mabait kang tao. Wala naman ako nakikitang masama sa pakikipagkaibigan sa'yo. Kasi kakaiba yung itsura ko sa lahat eh. Halimaw yung tingin sa akin ng mga tao. Alam mo, Totoy, mas halimaw sila kasi panlabas na anyo lang yung basihan nila para manghusga. Hindi nila nakikita yung kabutihan ng loob mo. Huwag mo na silang pansinin. Ang mabuti pa, dumaan ka na lang sa bahay nang maipakilala kita kay Lolo Gaspar. Nakakahiya naman. Baka kung anong sabihin sa akin ng mga nakatira sa inyo, wag na lang kaya. Naku, mabait si Lolo. Wala kang dapat alalahanin, no? Kasi si Lolo lang naman yung nasa bahay ngayon. Pag-uusap ng dalawa. Wala nang nagawa ang binata kundi ang sumama kay Lara. Hindi rin namang kalayuan ang tahanan nito mula sa bahay nila. Pagkarating doon, sinalubong sila ng isang matanda. Magandang hapon po, Lolo. Kumusta po? Marami po bang pasyente ngayon? Tanong ng dalaga habang inaabot ang kamay na matanda. Kaawaan ka ng Diyos, Apo. Maayos naman. Hindi ganong kadami ang nagpapagamot ngayon. Kaya nakapagwalis ako ng bakuran. Ikaw, kumusta ang trabaho? Sa kasino pala yung kasama mo? Tanong naman ni Lolo Gaspar. Ay oo nga pala, si Totoy po, kasamahan ko sa trabaho. Totoy, siya nga pala si Lolo Gaspar. Pagpapakilala ng dalaga. Kilala ng binata ang matanda dahil bantog itong manggagamot sa lugar. Kilala ko siya, Lara. Hindi ko alam na apo ka pala ng kilalang manggagamot sa bayan natin. Ikinagagala ko po kayong makaharap ng personal, Mang Gaspar. Gayon din ako, iho. Teka, namumukhaan nga din kita eh. Hindi ba't ikaw yung pamangkin ni Delphine? Yung magsasaka sa kabilang baryo? Tama po kayo, Mang Gaspar. Tsuhin ko nga po yung taong sinasabi niyo. Mabait na tao si Delphine. Mabuti naman at nagkasama kayo sa trabaho nitong apo ko. Pasensya ka na. Medyo lang pa kasi kumilos ito. Kaya madalas nahingi ng tulong sa iba. Wala naman pong problema sa akin, Manong. Basta nangangailangan ng tulong, tutulungan ko po kagad. Pero mag-iingat ka din, iho. Dahil may mga taong mapagsamantala. Hanggat kailangan nila ng tulong mo, mabango ka sa kanila. Pero kapag wala silang kailangan sa'yo, hindi ka nila nakikita. Ganoon naman po talaga, Manong eh. Hayaan mo na sila. Mas mabuti na yung ikaw yung nakakatulong. O siya, hali kayo sa loob ng bahay. May inihanda akong merienda. Wika ni Mang Gaspar. Pumasok ang tatlo sa tahanan at nagmerienda. Habang kumakain, tuloy lamang ang usapan ng tatlo. Dito lalong nakilala ni Lara si Totoy. Napagtanto nitong mabuting tao ang binata. Ilang sandali pa ang nakalipas. Tuluyan ang nagdilim. Hindi na namalayan ni Totoy ang oras. Nako, madilim na pala. Baka nag-aalala na si Tio Delphine sa akin. Lara, mauna na ako ha. Kita na lang tayo bukas. Wika ni Totoy.
O sige Totoy, pasensya ka na ha. Hindi ko dinamalayan yung oras eh. Tugon ni Lara. Tumuloy na si Totoy at naiwan ang dalaga sa bakuran. Pinagmasdan nito ang binata habang naglalakad palayo. Nagulat si Lara nang biglang magsalita si Mang Gaspar sa likod nito. Mabait na bata yung kaibigan mo, Lara. Kaso nga lang, base sa pisikal na anyo, hindi may kakailang tampulan siya ng panunukso at masakit na salita. Wika ni Mang Gaspar. Totoo po yung sinasabi niyo, Lolo. Pero hanga din po ako sa pasensya ni Totoy. Hindi niya pinapatulan yung mga katrabaho namin. Salip, palagi pa siyang tumutulong sa oras na kailanganin siya ng mga kasama namin. Tugon ng dalaga. Yan ang totoong kaibigan. Kaso sa bandang huli, siya din ang kawawa. Kaya pakiusap lang, Lara, ha. Wag na wag mong sasaktan ang damdamin ng batang yon. Bihira ang taong kagaya niya. Wag po kayong mag-alala, Lolo. Hindi ko po sasaktan si Totoy, no? Ang totoo niyan, siya lang po yung lumapit sa akin na walang ibang motibo. Nararamdaman ko yung kabutihan niya at likas sa kanya yung pagiging matulungin. Pero apo, sandaling panahon mo pa lamang siyang nakikilala. Huwag ka munang magpakasiguro dahil hindi natin alam ang magiging takbo ng pangyayari. Pag-uusap ng maglolo. Samantala, patuloy na naglalakad si Totoy nang harangin ito ng dalawang lalaki. Uy, nandito na pala si Pangit. Balita ko, nagkakamabutihan na kayo ng babaeng nililigawan ko ah. Anong pakiramdam na makasama si Lara araw-araw? Wika ni Bong na manliligaw ni Lara. Pasensya ka na ha, pero hindi kita kilala. Meron bang problema? Tugon ni Totoy. Ikaw ang problema ko. Ano bang nakita sa iyo ni Lara? Halata namang mas gwapo at mas may dating ako sa iyo, no? Maganda nga lang yung kasuotan mo. Kasi di opisina ka eh. Magkaibigan lang kami ni Lara. Saka hindi ko alam na nanliligaw ka pala sa... Hindi na naituloy ni Totoy ang sasabihin. Dahil bigla itong sinuntok ng isa sa mga kalalakihan sa sikmura. Hindi alam. Matuto ka ngang lumugar. Yang itsura mo, hindi dapat nakikisalamuha sa mga kagaya ni Lara. Isang beses pa kitang makitang kasama ang syota ko. Magsisimba ka nang nakasuot ng barong na may biyak sa likod. At para matuto ka, baunin mo to pa uwi. Wika ng isa pang lalaki. Hindi pa nakontento. Pinaggugulpi pa ng mga ito si Totoy. Laking gulat ni Mang Delfin nang makita nito ang pamangking punit ang damit at puro pasa ang muka. Teka, anong nangyari sa'yo? At sino may gawa sa'yo niyan? Wika ni Tio Delfin. Hindi ko po kilala yung mga yon, Tio. Pero ang sabi nung isa, manliligaw daw siya ni Lara eh. Tugon ni Totoy. Mga walang hiya pala sila eh. Ano bang ginagawa mo? Baka naman may nasabi ka na ikinagalit ng taong yon. Kilala mo naman po ako, Tio. Hindi po ako nakikipag-away at hindi ako basta-basta nagbibitiw ng mga salitang nakakasakit sa kapwa. Nagalit lang yung lalaki dahil palagi ka daw kasama si Lara. Sinabi pa niya sa akin na ang mga kagaya ko hindi dapat nakikisalamuha sa mga kagaya nila. O ba't sumusobra na talaga yung mga taong yan eh? Halika, pumasok na muna tayo sa bahay. Nang magamot ko yung mga pasamo, huwag ka na munang pumasok bukas. Naku Tio, hindi po pwede. Kailangan kong pumasok. Marami akong gawaing naiwan eh. Walang tatapos nun.
At isa pa, matatambakan lang ako ng trabaho at pagagalitan ng boss ko. Kung sabagay, kakasimula mo pa nga lang pala no. O siya, sandali lang ha. Tumayo si Mang Delfin. Pumasok sa silid upang kumuha ng panggamot sa sugat ni Totoy. Muli itong naupo sa harapan ng binata at sinimulan ang paggamot ng sugat nito. Nang matapos ang gamutan, may iniabot ang tiyuhin sa kanya. Iyo, ano po ba ang isang to? Tanong ni Totoy. Mutya ang laman ng supot na yan, Totoy. Mutya? Bakit ka meron nito, tiyo? Saka para saan ba to? Bigay sa akin ng tatay namin noon. Mutya ito ng sitaw. Hindi ko pa nasusubukang gamitin. Pero baka sakaling makatulong sa'yo. Wika ni Tio Delfin. Isinuksok ng binata ang maliit na supot sa kanyang bulsa. Matapos kumain, nagpahinga na ang binata. Habang nakahiga, tinitignan nito ang binigay ng tiyuhin. Kulay berde. Halos sinliit lamang ito ng buto ng sitaw. Biluga na makinis. Tumatagos din ang liwanag ng gasera doon. Medyo napapapikit na ang mata ng binata dahil sa antok. Napahikab ito at hindi na malayang nabitawan ang mutya at dire-diretso itong nahulog sa kanyang lalamunan. Pilit pa itong inilalabas ng binata. Ngunit huli na. Dahil nalunok niya na ito at bumaba na sa sikmura. Naubo ang binata, natira na sa mid. Napansin naman ito ng tiyuhin at kinatok sa silid. Totoy, anong nangyayari sa'yo? Kailangan mo ba ng tulong dyan? Wika ni Tio Delfin. Wala naman po, Tio. Naubo lang po ako. Nasa mid ng laway. Ayos lang po ako. Sige na po, magpahinga na po kayo. Tugon ni Totoy. Sigurado ka ha? Kung kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang. Opo, Tio. Magandang gabi po. Wika ni Totoy. Natulog na ang binata at kinabukasan. Maagang naghanda para pumasok. Nagulat ang tiyuhin dahil wala na ang mga pasa nito sa mukha. Oh, anong nangyari? Saan napunta yung mga pasa mo sa mukha? Tanong ni Tio Delfin. Hindi ko nga din po alam, Tio eh. Kanina pagkagising ko, wala na yung sakit ng katawan ko. Tugon ng binata. Hindi kaya dahil sa mutya yun? Teka, nasaan na nga pala yun? Yun na nga po, Tio eh. Nalunok ko po kasi nung binigay mo kagabi. Nalunok? Naku po, paano ngayon yan? Hindi ko din po alam, Tio. Hayaan mo, itatanong ko na lang po kay Tatang Gaspar. Gaspar, yung manggagamot sa kabilang baryo. Opo, nakilala ko siya kagabi. Apo po niya si Lara eh. Siguradong may alam yun tungkol sa mga ganito. O sige, mabuti pa nga. Kasi sa totoo lang, pinasa lang sa akin yan eh. Pero hindi ko alam kung para saan at ano ang bisa. Ang sabi lang sa akin, mutya ng sitaw ang isang yan. Sige po, Tio. Ako na ang bahala. Babalaan na lang kita mamaya. Mauna na po ako ha. Wika ni Totoy. Pagkarating sa trabaho, nagkita sina Lara at Totoy. Hindi na sinabi pa ng binata ang nangyari. Sa halip, hiniling nito na sasama muli sa bahay ng dalaga. Walang problema sa akin, Totoy. Bakit? Anong gagawin mo doon? Tanong ng dalaga. May itatanong lang sana ako kay Lolo Gaspar. Tugon ni Totoy.
O sige, sumabay ka na sa akin mamaya pag uwi. Matapos ang trabaho, magkasabay na umuwi ang dalawa. Saka pa lamang sinabi ni Totoy ang nangyari. Nagalit naman si Lara sa ginawa ni Bong, ngunit inawat ito ng binata. Nako, hayaan mo na Lara. Isa pa hindi rin naman ako nasaktan eh. Wika ni Totoy. Pero hindi pa din tama yung ginawa nila. Sasabihin ko kay Lolo yung nangyari. Siguradong malilintikan niyang Bong na yan. Tugon ng dalaga. Naku Lara, huwag mo nang sabihin kay Lolo. Lalaki lang yung problema pag nagkataon eh. Hindi Totoy. Masasanay na lang si Bong ng ganyan. Lahat ng lumalapit sa akin, pinagseselosan niya. Eh bakit nga ba siya nagsiselos? Kayo na ba? Nako, ni sa hinagap. Hindi ko ginusto maging kasintahan ng taong yun. Ubod ng sama ng ugali. At sarili lang ang iniisip. Hayaan mo na lang Lara. Hindi naman sa natatakot ako pero umiwas na lang tayo sa gulo. Alam mo Totoy, sobrang bait mo. Hindi ko alam kung bakit ganyan ka. Napapansin ko, palagi ka na lang nagpapaubaya kahit alam mong hindi na tama. Eh wala namang mawawala kung magpapakumbaba ka eh. Naniniwala kasi ako na sa bandang huli, pagdating ng paghukom, haharap sila sa Panginoon at mananagot sa mga ginawa nila. Pinagpapala din ng mga taong nagpapakumbaba, Lara. Oo, pero hindi sa lahat ng panahon. Minsan kailangan mo ding tumayo para sa sarili mo, no? At ipakita sa iba na hindi ka nila pwedeng api-apihin. Pag-uusap ng magkaibigan. Ilang sandali pa. Nakarating na ang mga ito sa tahanan ng dalaga. Nasa kalagitnaan ng panggagamot si Mang Gaspar at hindi ito pwedeng abalahin. Kaya naupo na muna si Totoy sa isang sulok. Napansin naman ito na matanda at binate. Oh, Totoy, nandito ka pa. Teka, anong Hindi na ituloy na matanda ang sasabihin dahil may kung ano itong nakita sa binata. Ang alin po Lolo? Wala naman pong kakaiba sa akin ah. Tanong ng binata. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka muna ha. Tatapusin ko lamang itong mga pasyente ko. Lara, paghainan mo nga muna ng merienda tong kaibigan mo. At abala pa ako sa panggagamot. Utos na matanda. Muli na itong bumalik sa ginagawa. Ilang sandali lang. Natapos din ang panggagamot at binaling ni Mang Gaspar ang atensyon sa binata. Napansin ni Totoy ang kakaibang titig sa kanya na matanda, kaya nakaramdam ito ng takot. May ginawa po ba akong masama, Lolo? Tanong ni Totoy. Wala, Totoy. Wala kang kasalanan sa akin. Pero may gusto lamang akong malaman. Anong ginawa mo? At saan mo kinuha ang mutsyang nasa loob ng katawan mo? Tanong ni Mang Gaspar. Nagulat si Totoy. Wala pa man itong sinasabi. Alam na na matanda kung ano ang nangyari. Yan nga din yung pinunta ko rito, Lolo. Gusto ko pong itanong sa inyo kung anong klaseng mutya ang nasa katawan ko. Kaso lang nasa loob kasi ng tiyan ko eh. Aksidente kong nalunok. Wika ni Totoy. Nalunok? Wala namang problema kung malunok mo ang isang mutya. Magkakaroon lang ng hindi magandang epekto kung hindi para sa'yo yan. Tugon ni Mang Gaspar. Ibinigay po ng tiyuhin ko sa akin yung mutya, pero hindi ko naman po alam kung anong klase at para saan. E base sa nakikita ko, ang mutsyang nasa tiyan mo ay mutya ng sitaw, tama ba?
Teka, paano niyo hong nalaman? Iisang tao lang naman ang alam kong may tangan ng mutya ng sitaw. At yon ay walang iba, kundi ang tatay ng tiyuhin mo, si Tandang Nonong. Kung si Delphine ang nagbigay sa'yo niya, walang duda, yan nga ang mutya ng sitaw. Tangan ng matanda noong nabubuhay pa ito. Ganun po ba? Ano naman po yung bisa nito? Alam ko kasi may mga binibigay na kapangyarihan yung mga mutya eh. Ang mutya ng sitaw, naiiba sa lahat ng mutya. May kakayanan itong magbigay ng proteksyon. Nagkakaloob ng kakaibang kabal at kunat sa may tangan ng mutya. Nagpapagaling din ito ng mga sugat at anumang pisikal na pinsala sa katawan. Pagpapaliwanag ni Mang Gaspar, napagtanto ng binata ang sinabi ng matanda. Matapos niyang malunok ang mutya, ay kusang gumaling ang lahat ng sugat, maging mga pasas sa katawan niya. Nagtuloy lamang sa pag-uusap ang dalawa. Nahinto lamang ito nang dumating si Lara. Oh, mukhang nasa kasarapan na kayo ng pag-uusap ah. O eto, merienda muna. Ano bang pinag-uusapan niyo? Tanong ni Lara. Wala naman Lara. Kung ano lang yung maisipan naming pag-usapan. Tugon ni Totoy. At dahil nandito ka na po, ikaw na ang bahala sa kaibigan mo. Marami pa akong kailangang gawin. Teka, naitanong mo na ba kay Lolo yung dapat mong itanong? Oo Lara. Nasagot na din ni Lolo Gaspar yung tanong ko. Saka hindi na din ako magtatagal. Gabi na eh. Baka nag-aalala na si Tiyo. Oo nga pala. Pasensya ka na ha. Natagalan ako sa pagbili ng merienda. Medyo malayo kasi yung tindahan eh. Hindi tuloy natin naubos. Hindi. Ayos na ano ka ba? Baunin mo na lang bukas. Doon natin kainin sa opisina. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay nagpaalam na ang binatang uuwi. Inaasahan ni Totoy na haharangin siya ng manliligaw ni Lara at hindi nga ito nagkamali. Ilang kanto pa lamang mula sa tahanan ng dalaga, nakita na nito ang grupo ni Bong. At talagang napakatigas ng apog mong pangit ka. Alam mo, nakakairita na yung pagmumukha mo eh. Sa tuwing nakikita kitang dumaraan dito sa bayan, parang nasusuka ako. Wika ni Bong. Hindi na nagsalita pa si Totoy. Sa isipan ng binata, maaari niyang gamitin ang pagkakataong yun para masubukan ang bisa ng mutya at mapatunayan kung totoo ang lahat ng sinasabi ni Mang Gaspar. Mukhang umuro na yata yung dila Bong ah. Hindi na nagsasalita eh. Wika ng kaibigan nitong Sinato. Oo nga na ito eh. At dapat lang siya matakot. Dahil hindi lang gulpe ang aabuti niya sa akin ngayong gabi. Sisiguraduhin kong pagkatapos, hihilingin niya ang sarili niyang kamatayan. Wika ni Bong. Biglang hinila ng binata si Totoy sa damit upang dalhin sa kung saan hanggang sa makarating sila sa madilim na bahagi ng kalsada. Wala nang bahay sa lugar na yon dahil malapit na ito sa kagubatan. Anong gagawin natin sa kanya Bong? Tanong ni Nato. Ano pa ba? Tuturuan ng leksyon na hindi niya makakalimutan. Tugon ni Bong. Sabay labas ng patalim at inilapit ito sa leeg ni Totoy. Ngunit wala pa ding imik ang binata. Ramdam niya ang pagdampi ng malamig na talim ng kutsilyo ni Bong. Ngunit sa hindi malamang kadahilanan, walang nararamdamang takot ang binata. Marunong ka naman sigurong magdasal, hindi ba? Bakit hindi mo simulan? Huling beses mo nang makakapagsalita.
dahil hihilahin ko palabas yung dila mo. Kaya makipag-usap ka na sa mga santong kakilala mo at damhin mo na din ng mabuti ang mga pamo dahil ito na ang huling beses na makikita mo silang nakakabit sa katawan mo. Naku Bong, baka mapatay mo yung taong yan. Makukulong tayo nito eh. Hindi tayo makukulong kung walang magsusumbong. Kaya itiko mo yung bibig mo kung ayaw mong isunod kita. Pag-uusap ng dalawa. Dito na nagsalita si Totoy. Nababaliw ka na. Hindi ko alam kung ano yung kasalanan ko sa'yo. Kung gusto mong ligawan si Lara, hindi naman ako humahad lang sa inyo eh. Ngayon, kung gusto mo akong patayin, o sige, ikaw ang bahala. Gawin mo ang gusto mo. Wika ni Totoy. Talagang gagawin ko yung gusto ko. Dahil ang sakit mo na sa mata. Sa tuwing nakikita ko yung pangit mong muka, nasisira yung araw ko. At ayoko din dumating sa puntong mawala ng amor sa akin si Lara. Tugon ni Bong. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, gawin mo ang gusto mo. Muling wika ni Totoy. Dahil sa sinabi ng binata, mas lalong nagalit si Bong. Ginilitan nito ng leeg ang binata. Nakatingala si Totoy na mga oras na yon. Medyo maliwanag sa lugar dahil sa bilog na buwan. At kung may dugumang lalabas mula sa leeg ng binata, makikita nila ito. Ngunit ilang segundo na ang lumipas. Hindi pa din bumubulwak ang dugo ni Totoy. Nilapitan ito ni Bong upang tignan. Napatitig sa kanya si Totoy at ngumiti. Oh, bakit hindi mo subukan ulit? Baka naman baliktad yung pagkakahawak mo sa patalim eh. Tanong ni Totoy. Paulit-ulit na ginilit ni Bong ang leeg nito. Ngunit hindi tumatalab ang hawak na patalim. Teka, anong ginawa mo? Sigurado ko matalas yung kutsilyo ko ah. Wika ni Bong. Eh kung matalas yung kutsilyong yan, bakit hindi mo ko masugatan? May sa demonyo ka ano? Nanlaki ang mga mata ni Bong nang tumayo si Totoy. Nagliliwanag na kulay berde ang mga mata habang nakangiti ng nakakaloko. Nabuwal sa kinatatayuan ng dalawang binata, lalo pa nang maglakad ito papunta sa kanila. Sinubukan pang saksakin ni Bong ang binata, ngunit dumulas lamang ang kamao nito sa balat ni Totoy. At dahil sa sobrang takot, inilabas ni Nato ang dalang baril at pinaputukan si Totoy. Natigilan sa paglalakad ng binata, hinawakan ng dibdib, nag-angat ng tingin. Ngumiti ito ng nakakaloko habang hawak ang mga balinis ng bala. Demonyo ka nga. Anak ka ng demonyo. Humanda ka dahil malalaman ito ng lahat. Sasabihin ko sa kanila ang... Hindi na naituloy ni Bong ang sasabihin. Hinawakan ito ni Totoy sa buhok at binulungan ng... Makakalimutan mo ang ginawa ko ngayong gabi. Alis kayo ng kaibigan mo na parang walang nangyari. Maliwanag ba? Wika ni Totoy. Matapos itong sabihin, biglang huminahon si Bong. Marahang tumayo at naglakad palayo sa lugar. Sa hindi malamang kadahilanan, tila kinokontrol ng kung anong nilalang si Totoy na mga oras na yun. Ngunit alam niya kung ano ang nangyayari at tandang-tanda niya ang bawat detalye. Dali-dali nang umuwi ang binata upang ibalita sa tiyuhin ang naganap. Hindi man kapani-paniwala ang kwento nito. Alam niyang ni minsan hindi nagsinungaling ang pamangkin sa kanya. Kung totoo man ang sinasabi mo, sana lang gamitin mo sa maayos ang mutyang yan.
Huwag na huwag mong sasayangin ang kakayanang taglay nito sa walang kwentang gawain. Payo ni Tio Delfin. Huwag po kayong mag-alala, Tio. Hindi ko po hahayaang masayang ang kakayanang bigay sa akin ng mutya. Tugon ni Totoy. Sa paglipas ng mga araw, lalo pang dumami ang nalalaman ni Totoy tungkol sa tangang gamit. Napag-alaman nito na isa sa mga kakayanan ng mutya ay ang malakas na panghalina o pang-akit sa tao at swerte. Napatunayan ito ni Totoy nang tumaas ang kanyang ranggo at madistino sa ibang lugar. Mabilis na lumago ang kanilang sangay dahil dinagsa ito ng mga kliyente na wala na rin ang masamang tingin ng mga kasamahan sa trabaho. At sa pagdaan ng mga taon, ikinasal sina Totoy at Lara. Ang pagmamahalan ng dalawa ay tunay at hindi dahil sa tanga ni Totoy. Sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, hindi ito gumagana kay Lara. Nagpa siyang magsarili ang dalawa. Bumuo ng pamilya. Nagtayo ng sariling negosyo si Totoy at kalaunan, lumaki. Sa kasalukuyan, kilala na bilang isa sa pinakamalaking sangay ng mga grocery stores sa buong bansa. Ang negosyong nagsimula lamang sa maliit na tindahan. At ito ay dahil sa pagsisikap ni Totoy at Lara at sa tulong na rin ng mutya ng sitaw. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Grace. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Ilocos. Nang mga panahong ito, pabiyahe ng Ilocos si Grace mula sa syudad. Merong hinabilin ang lola sa kanya bago ito tuluyang mawala. Ayon sa lola, hanapin niya ang nagngangalang Andres upang tulungan siya sa paghahanap sa bagay na hinabilin sa kanya. Makalipas ng ilang oras, nakarating na siya sa bayan. Kagad itong nagtanong-tanong at hinanap ang Andres na tinutukoy ng lola. Ngunit pagkatapos ng matagal na paghahanap ni Grace, wala naman siyang natunton. Napag-isipan ng dalaga na magpahinga muna at kumain matapos ang ilang oras. Habang kumakain, iniisip niya kung ano ang mga susunod na hakbang niyang gagawin upang mabilis ang paghahanap. Napag-isipan niyang puntahan ang barangay upang doon magtanong. Binilisan niyang kumain at magpahinga at nagpunta na siya sa pook ng barangay. May mga nakasalubong itong kagawad sa lugar. Ngunit hindi rin nila kilala ang Andres na tinutukoy ni Grace. Makalipas pa ang ilang sandali, napag-isipan na lamang ni Grace na umuwi dahil mukhang wala namang mapapala ang biyahe. Ngunit habang paalis na sa lugar, bigla na lamang may nagsalita. Andres, tama ba ang narinig ko? Ilang taon na rin ang nakalipas nang huli kong marinig ang pangalan na yan. Tagapangulo, nandito ka po pala. Ito po si Grace. Dumudulog po siya sa ating tanggapan. Naghahanap po siya ng isang lalaking nagngangalang Andres. Pero wala naman po kaming kilalang taga rito na ganun ang pangalan eh. Hindi nyo talaga siya kilala. Wala nang ibang makakakilala sa kanya ngayon dahil matagal na siyang namatay. Oh? Patay na si Andres? Naku, paano po yan? Siya pa naman po ang pinapahanap sa akin ng lola ko. Kung ganun po mukhang hindi ko matutupad ang hinabilin sa akin ni lola. Kagawad, maaari mo ba muna kaming bigyan ng oras upang mag-usap ni Grace? Sige po, tagapangulo. Mauuna na po ako. Dali-dali na itong umalis sa lugar. O iha, anong buong pangalan mo?
Grace ho, pwede niyo ho bang sabihin sa akin kung anong nangyari kay Andres? Para pag uwi ko po, may maisasagot po ako sa lola ko. Matagal nang namatay si Andres. Siya ang tatay ko. De la Cruz ang apelyido mo, ano? Hindi ka ba konektado sa mga Abalos? Hindi po eh. Bakit po pala? Wala naman. Pero pwede kong ikwento sa'yo kung ano ang nangyari sa aking ama. Para na rin may makaalam ng kwento niya. Namatay ang tatay ko nung sanggol pa lamang ako. Ang sabi ng lolo ko, kinulam raw siya ng dati niyang kasintahan. Hanggang sa namatay na lang siya sa sakit. Nakakalungkot na hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataong maramdaman ng pagmamahal ng isang ama. Dahil lang sa babaeng yon. Sabi nila, Mayumi daw yung pangalan eh. Bata pa lamang si Andres at Mayumi nang maging magkasintahan ang dalawa. Parehas silang mga anak ng kilalang pamilya sa bayan. Ang mga Francisco at Abalos. Matagal na ang hidwaan sa pagitan ng mga pamilya nila. Kaya nang nabalitaan nila ang pag-iibigan ng dalawa, tutol ang lahat at sila ay pinaghihiwalay. Bagamat wala sa pamilya nila ang pabor sa relasyon, meron naman silang kakampi, ang yaya ni Mayumi. Nagpatuloy ng palihim ang relasyon nilang dalawa sa tulong ng yaya na pinagtatakpan sila. Ngunit makalipas ang ilang taon, nagbuntis na si Mayumi. Napakalaking iskandalo nito dahil hindi kasal si Mayumi. Upang maiwasan ang malaking gulo, napagpasyahan ng dalawang magtanan. Sumama ang yaya sa pag-alis upang hindi siya mabalikan. Matagumpay ang pagtanan nila. Naging masaya naman sila kahit mahirap na ang buhay. Sa malayong bayan kung saan sila naninirahan, walang nakakakilala sa kanila kaya naman naging mapayapa ang ilang buwan nilang pagsasama. Ngunit makalipas ng ilang buwan, nagbago kagad si Andres. Hindi na siya kasing lambing katulad noon. Nagkaroon ito ng bisyo na hindi nagustuhan ni Mayumi. Hindi tumagal si Andres sa trabaho dahil laki siya sa layaw. Hindi siya sanay sa pagkilos. Habang tumatagal, mas lalong lumalala ang tensyon sa pagitan ng magkasintahan. Dahil buntis si Mayumi, hindi niya kaya ang mga gawaing bahay at kailangan niya ng suporta ng kasintahan. Ngunit hindi kaya ni Andres ang hirap ng pamumuhay nila. Isang araw ay hindi na umuwi ng tahanan si Andres. Kalaunan ay nalaman na lamang ni Mayumi na umuwi na ito sa mga magulang. Kaya napagpasyahan niyang puntahan ito. Masakit ang mga natuklasan niya pagkarating sa tahanan ng mga Francisco. Bukod sa hindi malugod ang pagsalubong sa kanya ng pamilya, nalaman niyang ipapakasal na si Andres sa dalagang napili ng mga magulang nito. Ang masakit pa rito, itinago niya ang relasyon niya kay Mayumi at sinabi pa nito na maaaring iba ang tatay ng batang dinadala. At upang siraan ang pamilya Francisco ay sa kanya ito pinapaako. Umuwing luhaan si Mayumi. Itinakwil na ito ng pamilya simula nang pinili niya si Andres. At ngayon na may iniwan siya nito. Nang mapagpasyahan niyang mamatay, natauhan siya at nangibabaw ang pagmamahal sa sanggol na nasa sinapupunan. Kaya nagpasya itong hindi niya hahayaan na siya lamang ang magdudusa sa ginawa nilang dalawa. Pumunta ito sa isang kilalang mangkukulam sa bayang tinitirhan. Doon ay nagmakaawa ito na matulungan. Naawa ang matanda sa kalagayan ni Mayumi, kaya naman pumayag ito. Matapos ang ritual ay nagpasalamat ng husto si Mayumi sa mangkukulam. Ngunit babala nito na dahil sa ginawa niya, maniningil ng kapalit ang sumpa. Tinanggap naman ito ni Mayumi dahil para sa kanya.
Magdudusa pa rin naman siya kahit anong mangyari. Kaya mas mabuti nang maparusahan rin ang may gawa nito sa kanya. Nag-impake na si Mayumi at lumuwas ng lugar. Makalipas ang ilang buwan. Ilang araw bago ang kasal ni Andres sa ibang babae, bigla itong nakaramdam na matinding sakit sa ari. Kagad siyang pinasuri sa doktor. Ngunit wala silang makitang problema kaya wala rin silang magawa. Ilang gamot na ang pinapainom rito. Ngunit habang tumatagal, mas lumalala lamang ang sakit na nararamdaman. Habang tumatagal ay nakikita nila ang paglaki ng ari ni Andres na nagdulot ng alarma sa pamilya. Itinigil ang kasal at kagad silang naghanap ng albularyo. Ayon naman sa manggagamot, napakalakas ng mangkukulam na gumawa nito sa kanya. May taning na ang buhay ni Andres. Hindi ito kayang gamutin dahil malaki ang kabayaran ng sumpang nilagay sa kanya. 1 buwan na lamang ang natitira sa buhay nito. Kaya naman kagad naglibot ang pamilya ni Andres sa paghahanap ng lunas. Habang siya ay nasa bahay humahagulgol sa sakit. Kasing laki na ng bola ang ari nito. Hindi na rin siya makatayo. Awa at galit ang nararamdaman ng pamilya sa kung sino man ang gumawa nito sa kanya. Lumipas pa ang ilang araw at dumoble pa ang paglaki nito. 2 araw bago mamatay si Andres. Natuntunan nila ang mangkukulam matapos ikwento ni Andres ang katotohanan sa pamilya. Kagad nilang pinuntahan ito at pinilit siyang alisin ng sumpa. Humihingi ako ng pasensya sa inyo. Ngunit hindi na maaalis ang sumpa mga iho at iha. Matindi ang galit ng nagpagawa nito sa kanya. Ang natatanging paraan lamang para mailigtas ang inyong kapatid ay kung mahanap nyo ang may gawa nito at mapapatawad siya. Dumating na ang araw ng kamatayan ni Andres. Nagtipon ang pamilya upang makasama ito sa huling sandali. Nakita nila ang paghihirap nito sa loob ng 1 buwan. Hanggang sa biglang may lumabas na tubig sa ari nito. Nagulat at napaatras sila nang sumigaw ng napakalakas ang binata. Hindi nila alam kung ano ang gagawin. Ngunit nakita nilang may lumalabas sa ari nito. Isang ulo. Kagad siyang tinulungan ng pamilya. Nagsilang siya ng isang patay na sanggol. Namatay si Andres sa sakit ng pangyayari. Nagtipon ang pamilya upang puntahan ang mangkukulam. Sinisisi nila ito sa pagkamatay ni Andres dahil tinanggap niya ang hiling ng may galit dito. Pinagtulungan nila ang matanda hanggang sa namatay ito. Ngunit bago ito mamatay, sinabi niyang pagbabayaran ng mga ito ang ginawa nila. Naipanganak na ni Mayumi ang sanggol na mga sandaling yon. Makalipas ang ilang taon ay nakapang-asawa ito muli. Nagkaroon ng sariling pamilya. Hanggang sa mabilis na lumipas ang ilang araw. Matapos mamatay si Andres, isa-isa ring namatay sa sakit ang mga kamag-anak nito. At bago pa silang mamatay lahat, nahanapan nila ng solusyon ng sumpa ng mangkukulam sa tulong ng albularyo. Inilagay nila sa lagayan ng pinanganak ni Andres. Hanggang ngayon ay nasa ari-arian ito ng pamilya ng Francisco. Ayon sa albularyo, hanggat nasa kanila ito ay hindi na sila muling gagambalain ng sumpa ng mangkukulam. Nakikiramay po ako sa pagkamatay ng tatay nyo, tagapangulo. Pero sa totoo lang po, hindi po ako naniniwala sa mga mangkukulam eh. Ganun ba iha? Halika, may papakita ako sa'yo. Dinala niya ang dalaga sa isang silid.
Ipinakita ng tagapangulo sa dalaga kung saan nakalagay ang isang sanggol. O ngayon, naniniwala ka na ba? O siya, tara na at gabi na, kailangan mo na ring umuwi. Nagpasalamat ng gusto si Grace sa pagdulog sa problema. Habang pauwi, nakangiti ang dalaga at sinasabing may sagot na siya sa kalagayan ng lola. Lola, huwag po kayong mag-alala. Matatapos na rin po ang pagbabayad niyo sa sumpa. Hawak ko na ang susi sa paggaling ng karamdaman niyo. Makalipas ang ilang oras na biyahe, nakauwi na si Grace at kagad niyang pinuntahan ang lola sa ospital. Kung hindi niyo na itatanong, ang pangalan ng lola ni Grace ay Mayumi. Siya ang sinasabing kasintahan noon ni Andres Francisco. Halos 4 na dekada na nitong tinitiis ang sakit hanggang sa pagtanda. Lingid sa kaalaman ng tagapangulo, kinuha ni Grace ang pinakiingatan nito. Pag-abot ni Grace ng lagayan ay kagad natanggal ang matagal na niyang karamdaman. Namuhay pa si Lola Mayumi ng 3 taon. Ngunit namatay din sa edad na 76 na taon. Bagamat nakukonsensya si Grace sa pagnanakaw ng ari-arian ng iba, para sa kanya, mas mahalaga pa rin ang pamilya. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.